Sa video ito, makikilala natin ang isa sa mga kababayan natin na nagsumikap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Dumaan sa mga pagsubok at nakipagsapalaran dito sa China bilang isang ESL teacher. Mga kababayan, ito ang kwento ni Romel. Hi, hello po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay si Romel Ebas from Cebu City. Andito ako ngayon to share my life experiences when I was in China. Doon ako nagtatrabaho sa China for the longest years. That is about 10 years I am working there. So ngayon, I am here to start to share my life experiences when I was in China. Base sa tanong na ito, ang dami kong pinagdaanan sa buhay. For 10 years na nagtatrabaho ako sa China. First, ang unang pinakamatinding hamon na buhay ko yung nagkasakit ako last year. That was February 2023. Hindi ko alam kung paano kasi nagsimula yung February. Parang nangangati yung buong katawan ko. And it took 3 weeks. Tapos palagi ako maka-absent in a week kasi no work, no pay. Tapos nalagpasan ko yun ng isang buwan. Nagtatrabaho ako the following month, that was March. Kasi whole month of February, wala akong pasok, wala akong work kasi nakasakit ako. Nung time na yun na balik ka na sa trabaho, nagsimula ako March, pabalik sa trabaho ko. Doon, okay siya. Pero nang tumagal hanggang May, umatake yung Bell's palsy ko. Hindi ko namalayan. Hindi ko namalayan na nagka-Bell's palsy ako. Nung nagsaklase pa ako, okay pa. Pero nung time I was remember, sa last period ng klase ko, napansin ko na yung V, hindi ko siya ma-pronounce as well as V. Pero ganun siya. So, ang hirap. Tapos pumunta ako ng hospital. Absent na naman ako kinabukasan. Pupunta ako ng hospital. Wala akong kasama. May pao ka naman. Pero hindi naman nagbibigay ng oras sa'yo kasi may trabaho din sila at may ginagawa. So, yun ang kasi tayo mga Pilipino. Walang problema kung nakikiask ka ng help sa kanila. But sa atin kasi, iba na kasi ang impact yun eh. Iba na kasi ang mindset natin. Mahiya tayo kasi may mga trabaho yun. So, I am trying myself to be alone, to go there in the hospital, to talk with the doctor. At kahit hindi consistent yung translation, pero kinaya ko ang buhay na may sakit. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. I was remember nung time na ako pumunta na ako ng hospital, nung sa doctor, nirefer ako ng doctor. I keep on praying. Sabi ko, Lord, I'm not ready to go back home. I need to work. Kasi gusto ko pa matrabaho. Kasi may pamilya ako. Sabi ko, ayoko pa, I'm not ready to go back home. So, nang pumunta na ako, pumasok na ako sa doctor. Sabi, we had to test your CT scan. Kasi baka high blood ka. CT scan naman ako for 1 hour. Nakatulog ako kasi nasa incubator na ako. Parang incubator siya. Tapos parang ulang. Nakatulog ako. Sabi ko, I keep on praying with that. Sabi ko, Lord, ikaw nang bahala sa akin. Kung ipagkaloob mo man sa akin, kung ano man ang nangyari. I am trying and I am asking help.
kasi gusto pa ako magtrabaho. Nakatulog ako, nakahimbing ng tulog. Sabi ng nurse, okay na daw. So, pumalik ako sa taas ng doktor. Sabi niya, oh, good. Kahit hindi ka, wala kang blood clot, wala. So, no worries about it. So, good thing. Tapos, sabi niya, sa stress yan. So, bibigyan kita ng gamot for 3 consecutive weeks. Parang every Monday pupunta ako ng doktor para to check. Tapos bibigyan naman ako ng medicine or tablet. Tapos paunti-unti siyang kumukunti na. So, the last Monday, na talaga sabi niya, good job, nakakatulong. At mag-ingat ka sa sarili mo, sabi ng doktor. Take care of yourself. So, nang umuwi na ako sa bahay, sabi ko, thank you Lord. Pero may night doon that time, hindi pa ako pumunta ng hospital. Sabi ko, hindi ko na alam. Nawala na lang ako na talaga ako. Sabi ko, Lord, ikaw nang bahala. Ikaw nang bahala. I surrender everything. So, doon ako sa sahig. Hinalikan ko yung sahig. Binungkus ko ang luha ko. Biyak lahat. I surrender. Ikaw ang bahala sa akin. That the following day, it happened na okay ako. Pangalawang hamon sa buhay ko, yung hindi ako nakauwi ng Pilipinas kasi hinahold nila ang passport ko for 2 times. So, 2 years hindi ako nakauwi sa Pilipinas. So, they are holding my passport and all the credentials, the school credentials, they hold it, or parang nasa kanila. But I keep on fighting it after my contract. So, next time, and then it was successful. Pangatlo is COVID-19. That was 2019, the breakdown. 4 years hindi kami nakauwi sa Pilipinas. Andun yung hamon kung paano ka magiging strong na iniisip mo, may COVID ako kasi ino-off ako. But if you have to keep on praying, na kahit, not every day, but not every hour, but you have to give up a little time to thanks to the Lord and to say, help me, parang gano'n. It will come out and talaga, ang lakas talaga ng Panginoon. Kung may pananalig ka, ang lakas talaga ng impact doon. Kung may tuwala ka lang, saka panalangin. So nalagpasan ko yung lahat, ang mga buhay ko na, yung mga hamon sa buhay ko. Kaya, yun. And now, I'm here in the Philippines. Not for good, but I am looking forward na makabalik ako ng China. And hopefully. And this is who I am right now. Kasi dati, ang payat ko talaga. Spain payat talaga. Losing weight talaga. From 52, nag-down siya to 45 or 44. So, losing weight talaga. So, I am very thankful to God. And another thing is, you have to be grateful to everybody. Not to all your friends, but of course to your family. You have to be, you must be grateful to them. At lalo na sa Panginoong Diyos. Hindi man lahat na ibigay sa Kanya. But, kung pinapanalangin at tinihiling mo, that will be granted. Marami akong mga pagsubok na pinagdadaanan for my first 3 months. Andun ang pagsubok kung paano mo magtuturo sa mga bata to be happy. Kailangan kunin mo ang loob ng mga bata kung paano mo sila magiging masaya sa klase. Pagdating naman sa personal na buhay, though merong mga pinagdadaanan din about family and relationship with my family, mga ganun. So, doon ako humukot sa pagsubok na hinarap ko sa trabaho. Unti-unti, time by time, parang sasabihin ko,
this is for my this is for my pag-aaral, this is for my family, mga ganyan. So doon makapagturo ka ng maayos, and then the feedback from the school and the principal and the co-teachers, the co-Chinese teachers, ay maganda ang feedback kasi may mission at mission ka sa pagtuturo mo kung bakit mo ginagawa yun. So ang daming pagsubok na hinaharap ko sa pagtatrabaho at sa personal na buhay, at hindi madali lahat. Kailangan mong matutunan, kailangan mong harapin kasi malayo ka eh. So, yeah. Ang nalampasan ko ang mga pagsubok dati-dati for my first year of working there in China. Ang daming pagsubok eh. Lalo na sa communication namin with my family and friends. Hindi madali lahat kasi yung phone mo is hindi pa yung touch screen, yung keypad muna. Tapos nang nakabili na ako, I remember nung 5 months na ako sa China, sa daddy kindergarten, 5 months na ako, may kaibigan ako na ibibenta niya yung cellphone niya. Sony pa yun, maganda ang camera nun. So parang ang saya ko na nakabili ako kahit second hand kasi andun ang saya eh. So nakapagsimula na ako noon that time na naka-touch screen ako. So nakikipag-usap na ako through cellphone. Tapos yun, dati-rati may laptop naman ako, so doon ako ng Facebook. Tapos hindi pa madali lahat kasi ang access walang VPN. So buti na lang kasi dati-dati free pa ang VPN. I remember the name of that VPN before is Webfarer. Yun way back 2013. So ang daming hamon, hindi madali lahat ang mga pagsubok at hamon na hinaharap mo. Day by day, every day, mga maraming pagsubok. Sa oras, sa panahon, sa tao. So nalampasan ko yan. Of course, with the help of praying. With the help of prayers, rather. So, I am so very grateful. Tapos, I always say, thank you. Parang ganun. Kasi doon mo, ang pagsubok, malalampasan mo yan eh. Na sabihin mo, maraming salamat, Lord. Ganun. And then, at the end of the day, parang ang successful ng araw mo. So, nalampasan ko yun. After a year, and then go on, ang daming mga pagsubok pa din. Of course, family. Kailangan mong isakripisyo yung pagtatrabaho sa China dahil may mission at vision ka sa buhay kung bakit mo ginagawa yun. So, yun ang mga bagay na sinasakripisyo ko. Yung pangulila mo sa mga pamilya mo, sa family mo. Ang sakit sa loob, hindi madali. So, kailangan mo isakripisyo. Ang dami mong sinasacrifice, hindi lang family. Kung hindi, yung ibang tao na nakapaligid sa'yo dito sa Pilipinas. So, isang pagsasakripisyo. Nagkaroon ako ng pag-asa. I am always keep on praying. Every day. Halos sa isang taon ko, 2 taon, 3 taon, 4 na taon, nalagpasan ko yun at mga maraming pagsubok akong napagdaanan. Yung visa situation mo, yung passport mo, ito pa, ang pinakamalakas na, kuhaan ko na pagsubok dati, yung passport mo na ni-hold sa second employer ko. And then, that was my second year. And then, 2 taon na hindi ako nakauwi sa Pilipinas dahil hinahold nila ang passport ko. But in that company, hindi ko lang banggitin ang pangalan ng company that was part in Hubei province. Hinahold nila ang passport ko. Hindi lang yung passport ko, pati yung mga credentials ko. But I am still working them. Parang andun din ang relasyon namin from ako ang empleyado, siya ang boss ko, so nandun pa rin ang relationship namin. But
sa kalooban ko, hindi madali. Kasi gusto mo nang umuwi ng Pilipinas, but you cannot do it kasi andun yun ang passport nila. So, yun ang first na pagsubok. At nalagpasan ko yan. Oo. That after a year, sabi ko sa kanila, I don't want to renew my contract. And then since that my visa is soon to be expire, so I would rather to move to the other school. Hindi nila ako pinayagan. Walang binigay. Yung passport ko nakuha ko at saka yung mga credentials ko. Tapos, after that, ang dami. It's a long story. Tapos, kinuha ko yung passport ko doon sa PSB. Kasi sabi ng amo ko na yung passport mo is andun sa PSB. Sabi ko, okay, I will go there because I am planning to go home this winter vacation. Kasi I remember that time, that was November, I asked her to get my passport. And then, it was December na, umabot ng December, wala pa din. So, nagtaka na ako. And then, sabi niya, andun daw sa PSB. So, by tomorrow, the next day, pumunta talaga ako ng PSB kasi malapitan lang yun sa apartment ko. Just take a walk for 10 minutes. Doon, parang napunta naman sila. What are you doing here? So, I am asking about my passport because my boss said that my passport is here. So, natataka sila. Wala dito. Ganun. So, tumawag ang police yung isang kasamahan niya, tumawag sa boss ko. So, after few minutes, tumawag na yung boss ko na, where are you? Sabi niya. Sabi ko, I'm here in the police. I am carrying my passport here. Sabi niya, no, your passport is not here. Your passport is in the office, so you can come this afternoon at 3 o'clock. So, pumunta ako doon. Ang dami pa doon pagsubok. Tapos, naibigay na nyo na ng passport. Tapos sabi ko, where are my credentials? I want to get it because my contract is already expired. Since that I don't have any written contract, but I remember that the day and the month on the month and the day, the month and the year where I was started. So yun. So nalagpasan ko yan. Hanggang pumunta ako from Shijiazhuang to Yanchuan. I don't know how to say it. Yanchuan. From Yanchuan to Shijiazhuang kasi andun ako magstay overnight with my friend's house. And then the following day, punta ako ng Shenzhen. From Shijiazhuang to Shenzhen is about 12 hours ata. I'm not sure, I forgot. So, ang layo akong nilakbayan. Oo. So, pumunta ako doon para makistay at maghanap ng trabaho sa Shenzhen. And good thing my friend helped me and offered me to stay with them for meanwhile while I am looking a job. So, wala akong opportunity doon kasi wala akong release letter from my second employer and everything that needs to transfer for processing a new visa. But it couldn't make it because walang mga release letter kanin sa second employer. And doon, tinulungan ako ng third employer, nag-apply ako doon sa Fujian province. So, from that time until 4 years ako doon, nakauwi ako ng Pilipinas while I am moving there in my third employer. So, ang saya ko lang. Parang ang dami kong pagsubok for my second employer. Parang mga third year ko na doon sa China. So, that was my most pagsubok at ang hamon ng buhay ko. But I had to push on. Yung mga pinakamasaya, yung magpapadala ka sa pamilya mo. Dati-rati pa yon ang papapadala namin is pupunta pa kami ng bangko. I remember that was ABC Bank. Western Union. Kasi okay doon. Doon, pupunta ako doon, magpapadala. Tapos, hindi pa madali lahat. For the first time that you applied
for sending money in the Philippines, hindi pa madali. Kasi kailangan po manggugulin yung passport mo, saan ka nagtrabaho, yung contract mo, mga ganun. So, hindi pa rin madali. At tapos makipag-usap sa kanila, hindi sila fluent in English. So, you are trying to speak with their language, but it's not very easy. So, wala pang meron ng translation dati, yung app namin ginagamit, but iba kasi ang translation. Hindi siya consistent. So, ang ginagawa, buti na lang, may marunong mag-English. Yun. So, masaya na. After that, makapagpadala ka, na kung maglalakad ka pala pa uwi, ang saya. Doon ko naramdaman yun na pag ma-uwi ka na sa bahay, parang early in the morning at 8 o'clock, pupunta na ako sa bangko, papapadala sa pamilya ko. And then after that, matatapos ako mga 11 o'clock. And usually, I have to do it every weekend kasi wala kaming trabaho during weekend. So, pagpunta ko pa lang doon, na kasi kaso na sumulat ng kaan. Tapos, ang saya na makapagpadala ka na kahit maliit kasi I started that was 3,500 RMB. Liit lang yun. Way back 2013. So, napagkasyahan at nakatulong din ako. That time na nag-aaral pa yung mga pamangkin ko. At sa yung sister ko, tinutulungan ko din sa paggastos. Ang good thing, nakatulong kahit maliit lang, pero nakatulong at nakapagtapos din. So, I am so very grateful with that. Kasi, andun yun eh. Yung saya mo, hindi mo matatawaran na kahit anumang halaga, lalo na pagpamilya, makapagpadala ka. Very important. Yung pagiging matulungin mo sa kapwa, hindi man sa lahat ng bagay na nangangailangan sa iyo at matulungan mo. Dahil minsan din, may mga time na walang-wala ka din. But kung meron ka, that was very parang accomplishment mo sa buhay mo na nakatulong ka ng tao. Yun ang number one na katangian kasi tinutulungan din ako. That's in return, I always say thankful to the person that nakatulong sa akin. Like ni Ma'am Sheila Sigamata, siya ang nakatulong sa akin. Sumalangit ang kaluluwa niya sa kanyang hobby, Sister Celso. Siya ang tulay na nakapunta ko ng China. And hindi ko alam kung paano kasi namatay siya last year. That was October or November. And then that was my first time after 4 years after pandemic at Australia ako. Tapos nung umuwi ako ng Pilipinas, that was my first after 4 years noong October at binisita ko siya doon. And then nung bumalik ako ng Australia after 2 weeks, nawala siya. I am so very, parang andun yung lungkot ko. Umiyak ako sa tago lang, hindi ko pinapakita kasi yun ang taong nakatulong at siya ang tulay sa successful ko doon sa China. Kaya yung asawa niya, ang laking utang na loob ko din. So parang doon ako mapapasalamat everyday. Sabi ko, parang thank you at ipagdarasal ko din. At saka yung tinutulungan din ako ng isang tao when I was down kay Ate Ijay at kay Sir Sixto. Hilig sa kaalaman, sila yung nung walang-wala ako na pambayad ng apartment. I remember that I was standing in the 2 doors. Yung kwarto ko at saka yung kwarto dito, tapos CR. I remember that I was standing and sabi ko, wala akong pambayad ng apartment tapos paalisin na, para baka paalisin na ako. Kasi ayaw tumulong ang gastos yung bagong company na in-applyan ko. And then for a few minutes, nagpadala na sila ng pera through WeChat.
nakaluhod ako. I am so very thankful for that. Andun, napapasalamat ko. Hindi pa man yung sapat ang papasalamat ko, but there is a chances na makabalik ng trabaho. Doon, I always say that. Magiging strong ka lang at alamin mo ang lahat ng bagay-bagay. Hindi man lahat ng mga pamamalaka doon. But you must know the rules, the regulations, the policy, and everything, especially our visa situation, mga contract. Yun. Kasi pinaka-importante na dapat mo alamin yan. Kasi hindi yung pumunta ka na lang doon, tapos trabaho tapos wala na. Hindi. Kasi ibang bansa na yun eh. At alamin din ang personalidad ng mga tao. Piliin mo kung sino ang mapagkatiwalaan. At then you have to share everything what is your experiences. Kasi mahirap kahit kapwa mo Pilipino, kung sasabihan mo na ganito, sisiraan ka doon. Mga ganyang bagay. So, beware for that. Hindi naman lahat. But naranasan ko yan eh. Parang ikaw pang siniraan, mga ganyan. So, pangit. So, yun. Ang number 1 is strong. And then, faith in God. Yun. Pinaka-importante. At saka yung relasyon mo sa family mo. Yan. At saka, dapat you are so parang andun yung pagiging strong mo at marunong ka makikipagkapwa-tao. Yung sense of humor, kumbaga ba. Hindi porket na matagal ka na dito doon sa China is parang you have, parang ikaw pang pagiging boss, parang ganun. Wag. Hindi maganda. So, be humble. Number 1 is WeChat. Kung may mga WeChat yun ang mga family mo, maganda yan. Kasi yun ang pinaka-access eh. Paliban sa Facebook. Kasi ang Facebook is parang hindi siya accessible kung wala kang VPN. So, yung WeChat, pinaka-importante yan kasi no need ng VPN. At siguraduhin mo naman mobile data ka, mga ganyan. So, yun, pakikipag-usap sa family mo. Hindi naman araw-araw, pero yung uuwi ka ng bahay, tapos sabihin mo na, nakauwi na ako, may ganyan. And then, sabihan mo na lang na bukas may trabaho ako. So, yun. But weekends, andun yung pag-uusap. Yan ang mabisang connection at ugnayan sa iyong pamilya habang nasa China. Noon, 10 years akong nagtatrabaho, but not every year na uuwi ako ng Pilipinas. Just, depende kasi yun eh. Dati-dati, for my first 4 years, umuwi ako ng Pilipinas every year. But since pandemic, hindi nakauwi sa Pilipinas. So, 4 years yun. Yung homesickness, lalabanan mo yan, idaan mo sa pagdadasal, matatawag mo ang lahat ng santo kung kailangan kasi doon mo ihugot yung sarili mo kung paano mo i-handle ang pagiging homesickness. Naalala ko pa yan dati na I got my Bell's palsy way back 2023. Hindi ko alam kung paano ko i-handle yun kasi first ko nangyayari after 10 years na nagka-Bell's palsy just because of stress sa trabaho, sa payday kasi sometimes delayed, tapos yung apartment allowance, so lahat ng stress. So nakikipag-usap ako sa pamilya ko, but not
to my parents, but for my sister. Yung pagkadaan ko sa Bell's palsy. Ang hirap kasi pupunta ka ng hospital na mag-isa, pupunta ka ng doktor na makipag-usap sa kanila in Chinese, and you are trying to speak it in Chinese, but I'm not good in Chinese as well. But you are trying to speak with them para maayos yung kalagayan mo. One night, nung dumaan ako sa depression or anxiety, parang lumod ako sa sahig. I surrender to God. Sabi ko, ikaw nang bahala. Kung may puna pa naman ako dito sa mundo, I am very grateful for that. But ikaw nang bahala. Kasi nandun na yun ang anxiety, depression, down na lahat. Kasi hindi mo alam kung anong sakit mo. At walang finding sa doktor. Though may medicine naman tinitake, but walang finding. Sabi ko one night, it's up to you, Lord. I surrender everything. Tapos, naranasan ko sumahig. Na umalik sa sahig. I did that. Nung dumaan ang Bell's palsy ko, kasi isang buwan ako walang trabaho. So, no work, no pay. So, saan ka kukuha ng panggastos mo? So, doon, manghihiram ka sa mga kababayan mong kakilala mo, lalo na yun. Hinaraman ko si Ate Eche. Ate Eche, si Kate, si Jessa, si Nadine, si Ate Teresa. Sila yung mga taong nag-aas ako ng tulong financially, when it comes financial. Tapos nangungutang pa ako sa iba. Until now, hindi pa ko yun bayad. But I am doing, I am just looking for how to pay it. Ang hirap. Tapos, napagdaanan ko yung Bell's palsy na hindi mo alam. Pero nagtatrabaho pa din ako. Andun din yung homesickness na sabi ko, kailangan ko nang umuwi na Pilipinas, but I am not ready for good. But for the meantime lang, bakasyon. But, wala. Kasi pumapayat ako. So, yung homesickness na yan, ang nilalaban ko is pagdarasal. Doon ako humugot sa pagdadasal. At saka, yung pagsasabik sa pamilya, na andun yung stage ng ganyan, lalo na may mga okasyon, wala ka doon. Birthday ng mama mo, birthday ng papa mo, birthday ng ate mo, ng mga pamangkin mo. Makikita ko na lang sa pictures, andun na. O umatake na naman ang homesickness kasi nakikita mo yun sa picture nila na pinopost about birthdays, okasyon nila. But, sabi ko, one day uuwi ako ng Pilipinas. At, yun. Kaya, mahirap magiging OFW kung tutuusin. Pero andun kinakailangan nating labanan ang homesickness in the way of praying at saka pakikipag-usap sa pamilya. Importante yun. Sa mga kaibigan din, especially din. So, I am very grateful for that opportunity na nakapagtrabaho ako ng China for 10 years. Yeah. Salamat. Kung nagustuhan mo ang kwento ni Romel, huwag mong kalimutang i-share, mag-like ka na rin, at i-follow ang ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel para mas marami pa tayong ma-reach ng mga kababayan natin. At kung meron kang kwento tungkol sa buhay OFW na gusto mong i-feature sa channel natin, mag-comment ka lamang dyan sa baba at siguradong mangyayari yan. Kung gusto ninyong malaman kung paano ang process ng pag-apply ng trabaho dito sa China, panoorin ninyo ang video ito.